Inanunsyo naman ng Philippine Coast Guard na napilitan ang BRP Teresa Magbanua na bumalik sa daungan dahil sa hindi magandang kondisyon ng panahon. Nauubos na umano ang mga supply ng pang-araw-araw na pangangailangan at ang pangangailangang lumikas ng mga personnel na ang nangangailangan din ng medical attention. Ayon sa report, naging mas komplikado ang structural damage ng barko dahil sa mga nasabing sitwasyon. Napag-alaman na sa pagdating umano ng barko sa Puerto Princesa, agad pinakain ang mga nagugutom na crew at ilan dito umano ay dehydrated na. Taas ang ibinalita na hindi na kasi nabibigyan ng supply ang barko dahil hinaharang ng China Coast Guard ang mga sinasagawang resupply mission para sa Magbanua. Maliban dito, nanawagan din umano ang China na alisin ang barko sa Escudasol. Sinabi rin ng PCG na ang pag-alis ng BRP Teresa Magbanua sa lugar ay dahil umano sa humanitarian reasons. Samantala, nagtamo naman umano ng damage ang Magbanua bunsod sa ginawang pagbangga ng China Coast Guard. Magugulitang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na matapos ang pagkumpuni at pag-resupply sa nasabing barko, i-deploy ito mano mula sa Escudasol. Balita ng Bansa. Inanunsyo naman ni National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez na pinatitiyak umano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mapanatili ang presensya ng bansa sa bahagi ng Escudasol matapos ang pag-alis ng BRP Teresa Magbanua. Ayon kay Lopez, mahigpit ang direktiba umano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na huwag aalisan ng presensya ang area kasunod umano ng ikinakasang deployment sa naturang lugar. Ipinaliwanag ni Lopez na hindi lang naman physical presence ang tinutukoy dito at sa halip umano ay tuloy-tuloy din umano at ramdam ang strategic presence sa Escudasol. Muli umano na magkaroon ng pananaw na dahil umano sa nag-pull out ang BRP Teresa Magbanua ay nabawasan ang presensya sa lugar. Mariing sinabi ng opisyal na maraming paraan na maaari patupad para patuloy na matutukan ang lugar gaya ng pagpapalipad ng eroplano, paggamit ng technical surveillance capability at paghingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa. Balita ng Bansa. Inanunsyo naman ng National Maritime Council na isusustini ng gobyerno ang presensya nito sa Escudasol sa West Philippine Sea matapos nilisan ng BRP Teresa Magbanua ang naturang lugar. Sinabi ng National Maritime Council sa pamamagitan ng tagapagsalita nito na si retired Vice Admiral Alexander Lopez na magpapatuloy umano ang gagawing monitoring ng pamahalaan sa lugar at idudokumento ang mga iligal na aktibidad umano ng China. Ayon kay Lopez, naging lesson learned na para sa Pilipinas ang nangyari sa Scarborough Shoal na sinakop umano ng China. Tiniyak ng opisyal na gagawin ng pamahalaan ang lahat mapanatili ang presensya sa lugar at para may patupad umano ang sovereign rights ng bansa at jurisdiction nito. Anya, ang Escudasol ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas batay sa 1982 UNCLOS. Balita ng Bansa. Samantala, kinumpirma naman ni National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez na may barkong kapalit umano sa BRP Teresa Magbanua para magpatrolya sa Escudasol. Samantala, tumanggi naman si Lopez na tukuyin kung anong barko ng Philippine Coast Guard ang ipinalit umano sa BRP Teresa Magbanua. Anya, kasalukuyang naglalayag na ito umano at posibleng malapit na ngayon sa bisinidad ng Escudasol. Baka naroon na yan. Anya, ang pagpapadala ng panibagong barko ay kasunod umano ng ibinabang direktiba ni PCG Commandant Ronnie Hill Gaban. Maugunitang mahigpit na ipinag-utos umano ni Pangulong Bongbong Marcos na panatilihin hindi lang umano ang physical presence, kundi maging ang strategic presence ng Pilipinas sa lugar. Ayon sa report, kabilang sa mga modalities na ito ng AFP at PCG ay ang technical coverage, kung saan kaya pa rin umanong i-monitor at ma-detect ang anumang illegal na aktibidad sa lugar. Makikipagtulungan din anya sila sa mga kaalyadong bansa tulad ng Japan at Estados Unidos para sa naturang aspeto. Balita ng Bansa.